Binawi niya ang braso mula rito. Sana inisip mo muna ang mga inaakto mo sa harap ni Mike bago mo yun ginawa. Aniya at mabilis nang naglakad palayo rito. Nagtungo siya sa kitchen. Sinundan siya nito roon. Is he really that special to you? Tanong nito. Hindi niya ito inintindi. Sinimulan na niyang hugasan ang mga plato na nasa lababo. Hindi ko kasi matanggap na kahit pagod ka na sa mga nangyari ngayong araw, nagawa mo pa rin ipagluto ang Mike na yon. Ako, never ako nakatikim ng luto mo na para sa akin lang talaga. Okay, you can laugh now. I'm almost thirsty, pero parang high schooler pa rin ang umakto ako. I guess, walang pinipiling edad ang pagiging selfish. I'm sorry, Marie. Mula sa likuran niya ay pumaikot ang mga bisig ni Sid, payakap sa kanya na ikinagulat niya. Ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya. Naibaba niya ang hawak na plato sa lababo. She closed her eyes. Ngayon ko lang nakita na may isang tao. Well, lalaki na sobrang espesyal para sa'yo. Anito. Hindi ka ba tumitingin sa salamin, Sid? Bakit hindi mo makitang 10 ulit ka pang mas espesyal sa akin kaysa kay Mike? Mahal kita. Piping usal niya. Sa sunod na makita ko ang kaibigan mong yon, promise, I'll behave. Para sa'yo, I'll be nice to him. Sid, dahan-dahan siya nitong ipinihit paharap dito. You're very special to me, Marie. Kahit ano pang mangyari, hinding-hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Hindi alam ni Marie kung imahinasyon lamang niya nang dahan-dahang bumababa ang mukha ni Sid patungo sa kanyang mukha. Nang maramdaman niya ang hininga nito, ay doon lang niya napagtanto na ilang pulgada na lang ang layo ng mga labi nito sa mga labi niya. Muli siyang napapikit. Kung hindi lang siya hawak nito sa magkabilang braso, ay malamang na bumigay na ang mga tuhod niya. Hindi na maaari pang awatin sa mabilis sa pagtibok ng puso niya. Hahalikan ba talaga siya nito sa lips? Inaamin niyang matagal na niyang pinananabikan na mahagka ng mga labi nito kahit alam niyang imposible mangyari iyon. Naramdaman niyang dumampi ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Napadilat siya. Dismayadong ang pakiramdam. Good night, Marie. Pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tenga. Hinaplos pa nito ang pisngi niya bago siya tuluyang iniwan nito. Sid, pahabol na tawag niya rito. Lumingon nito at nginitian siya. Pagkatapos ay itinuloy nito ang paglalakad palayo. Nahaplos niya ang pisnging hinalikan nito. Napaupo siya sa upuan. Hinang-hina ang pakiramdam niya. Lalong tumindi ang damdamin niya para kay Sid. Are you okay, Marie? Nararamdaman mo pa ba na may sumusunod sa'yo? How was your day in school? Pinasakit ba ng mga estudyante ang ulo mo? Umiling si Marie sa sunod-sunod na tanong ni Sid sa kanya. Nakaparadan sa sakyan nito, hindi kalayuan sa St. James Academy. Napagkasundoan nila na doon na lamang siya nito ay bababa sa umaga at hihintayin sa oras ng uwian. Medyo hindi pinansin ang lugar na iyon kaya hindi sila nangangamba na may makakilala sa sasakyan nito at maulit na naman ang nangyaring gulo noong isang araw. Pumayag si Sid sa ganong setup kahit nung unay ayaw nito sa ideya na mag-isa siyang maglalakad papunta sa St. James. Ikinatwiran na lang niya na agad naman itong makikita kung talagang may mangyayaring masama sa kanya. Kaya pagkatapos na mahabang diskusyon ay pumayag din ito. Kaya ngayon ay nasa loob na sila ng kotse. Nakikinig na naman siya sa napakaraming tanong nito. Marie, untag nito. I'm okay. Makikita mo naman siguro kung may susunod sa akin. As for my students, they're tolerable. Nothing unusual happened today. Except for one incident. I received a call from an unregistered number 4 times. Hindi naman siya sumasagot. Sa tingin mo, siya yon? Ayaw ko tagalang tigilan ng gago. Ibigay mo sa akin ang number niya at ako ang tatawag at makikipag-usap sa kanya. Galit na wika nito. Ibinigay nga niya rito ang numero ng prank caller. Maya-maya pa'y tinawagan na yun ni Sid. Come on, bastard. Ayaw mo sagutin? Freaking coward. Anito,
Inilayo na nito mula sa taingan ng cellphone. Cannot be reached ng gago. Duwag naman pala yun. Mag-uumpisa ng gulo, hindi naman kayang harapin. Napabuntong hininga si Marie. Nagtataka siya sa sarili kung bakit hindi na siya gaanong natatakot sa stalker niya. Siguro ay dahil kasama niya si Sid. Maiba tayo ng usapan. How was your day? Anong ginawa mo ngayong araw? 3 oras yata kami nag-usap ni Aya sa cellphone. Ang tinutukoy nito ay ang bunsong kapatid nito na naging kaibigan niya nang minsang magbakasyon sa bahay nila ang dalaga. How is she? She's perfectly fine. Nakakatawa nga kasi na hinaba-haba ng pag-uusapan namin. I lost count ko na kailang beses niyang binanggit ang pangalan ng boyfriend niyang si Jethro. Naalala lang niyang ikwento ang pinaggagawa ni Sid noong pareho niyang umuusok ang mga tenga namin. Ang ikinikwento nito ay ang kakambal nito. Know what? Patagal ko nang gustong makilala ang kakambal mo. Identical twins ba kayo? Sumimangot ito. Bakit gusto mo siya makilala? Matatakot ka lang doon. Lagi yung nakasimangot. Bakit sinisiraan mo ang kakambal mo? Ang weird mo. Dapat nga, close kayo. Hindi ba kayo magkasundo? We're okay. It's just that we only look the same, but when it comes to other things, we're exact opposites. Pinaningkitan niya ito ng mata. Basta. Isama mo siya sa susunod na magbabakasyon ka rito ha. Pati si Aya. Oh, isama niyo na rin si Jethro. I'm also dying to meet that guy. In love na in love kasi sa kanya si Aya. Seriously, Marie? Hanggang kailan mo ba pasasakitin ang dibdib ko? Nag-aalalang tingin ang ipinukol niya rito. Sumasakit ang dibdib mo? May sakit ka ba sa puso, Sid? Anong nararamdaman mo? Umiling ito. Nung isang gabi, in-invite mo na sa dinner sa bahay yung sinasabi mong kaibigan mo si Mike. Ipinagluto mo pa nga siya. Ngayon naman, ipinipilit mo na gusto mong makilala ang kakambal ko, pati na rin si Jethro. Anong kinalaman ni Mike sa usapan natin? Speaking of that friends of hers, hindi na uli ito nagparamdam sa kanya mula nang magkita niya ito. Umalis na ba ito ng Pangasinan? At saka, ano bang masama kung gusto kong makilala ang kakambal mo? Tsaka na rin si Jethro. Nung may problema pa sila ni Aya, sa akin kaya nagkakwento ang bunsong kapatid mo. Anong kinalaman nun sa pagsakit ng dibdib mo? Wala ka talagang idea kung bakit? Mas dun yata sumasakit ang dibdib ko. Ha? Tumaas ang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Nagtama mga mata nila. Hinintay niyang magsalita ito. Sagutin ang tanong niya at magpaliwanag ito, ngunit walang matawawing kahit anong labi nito. He just stared at her. He had the most beautiful eyes she had ever seen. She mesmerized by them. They could just stay like this forever. For all she cared. Magagawa niyang kalimutan ang lahat para dito. Oh God, hindi talaga niya mapigilan ang sarili basta sa lalaking to. She needed to control herself or else magkakagulo sila. Hinawi niya ang kamay nito at nag-iwas ng tingin dito. Marie, uwi na tayo, Sid. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Ini-start nito ang kotse at maya-maya pa'y bumabiyahe na sila. Tahimik lang silang dalawa. Nagsalita lang siya nang mapansin niyang hindi iyon ang daan pa uwi sa bahay niya. Saan tayo pupunta? Kanina na nahahanap ako ng makakainan ng lunch, nakita kong isang restaurant. Naisip kong dalhin kita ron. Kumunot ang ni Marie. Restaurant? Makikilala ka ng mga tao, Sid. Gusto mo na naman bang maulit ang nangyari nung isang araw sa St. James? Trust me on this place, please. Ninitaan siya nito. Napabuntong hininga siya. Sa kaunting kibot lang nito ay natutunaw na agad ang puso niya. Maya-maya pa ay itinigil nito ang kotse sa tapat ng isang cute na bungalow. Ngunit ang talagang nakakatawag ng pansin niya ay ang garden ng bahay.
Punong-puno iyon ng iba't ibang bulaklak. Mukhang bagong tayo lang ang bahay. Gayunman ay wala siyang pakaalam sa history niyon. Ang tanging concern niya ay kung bakit sila naroroon. "We're here," anunsyo nito. Bumaba na ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Bumaba na rin siya ng sasakyan. "Anong ginagawa natin dito?" Dalangin niya na walang makakilala kay Sid. "Kaninong bahay yan?" "San ka ba nakatingin?" Nag-angat siya ng tingin dito. Wala sa bahay ang pansin nito kundi nasa katapat niyon. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Isang Japanese restaurant ang nakita niya. Biglang bumaha ang masasayang alaala sa isip niya. Natatandaan niya na doon siya dinala ng Ate Lucille niya noon magtapos siya ng high school. Doon sila nag-celebrate kasama si Sid. Ngayon lang uli niya nakita ang restaurant. "Natatandaan mo pa ba ang lugar na ito, Marie? Dito kita tinuruan kung paano gumamit ng chopsticks." Ngiting wika ni Sid. Yeah, she remembered it. Iyon din ang unang beses na nakausap niya ito ng matagal at unang beses na napatawa niya ito sa mga kwento niya. Tandang-tanda pa niya na kinagabihan niyon sa loob ng kwarto niya ay iniyakan niya sa unang pagkakataon ang katotohanang mahal niya si Sid, ngunit hindi sila pwede magkatuluyan. "Hindi na ako nakabalik pa sa restaurant na to. Kaya nang madaanan nito ko kanina, naisip kong puntahan uli kasama ka." Masayang hinawakan siya nito sa braso upang alalayan siyang pumasok sa restaurant. "Irashaimase," bati sa kanila ng isang staff ng restaurant pagpasok nila sa loob. Nagtaka si Marie dahil walang ibang customer doon. Sa pagkakatanda niya ay masarap ang mga pagkain doon. Hindi naman siguro yun tatagal ng mahigit 10 taon kung hindi yun dinarayo ng mga tao. "I rented the whole place just for the two of us, Marie." Marahas na nilingon niya si Sid. "Ano raw?" "Iba na ang itsura nito kumpara nung huling pumunta tayo dito. Kaya pinakausapan ko ang may-ari na kahit ngayon lang ay ibalik nila yung setup ng tables nila from 10 years ago. Look, doon ang table natin noon, hindi ba?" Inakay siya nito sa table na sinasabi nito. Kung ano-ano pa mga sinasabi ni Sid tungkol sa mga nangyari noon na hindi na niya matandaan. 10 years was 10 years. Napakahabang panahon niyon para matandaan pa nito ang lahat ng mga nangyari. Tahimik pa rin siya sa mahabang isinisilbin sa kanila ang pagkain. Muli niyan tiningnan si Sid. Mukhang ang saya-saya nito. Nagdulot iyon ng hindi maipaliwanag na saya sa puso niya. Sa kaalamang napasaya niya ang taong mahal niya kahit wala siyang ideya kung paano niya iyon nagawa ay sapat na para maging buong araw niya. "Kain ka lang ng kain. You like Japanese food, right? Siguro naman ngayon, marunong ka nang gumamit ng chopstick." Natawa ito. "I still remember the look of frustration on your face nung tinuturuan kita. You were very cute then." Sumimangot si Marie. "So ngayon, hindi na ako cute. Ganon?" Sumilay na ang napakatamis ng ngiti sa mga labi nito. "No, cute is an understatement. Because you're very beautiful, Marie. Magnificently beautiful." Nag-init ang mga pisngi niya. "Bola, mas maganda si Ate Lucille kaysa sa akin." Kumunot ang noon nito. "Bakit nasali sa usapan si Lou?" Umiling siya. "Hindi lang kasi ako makapaniwala sa sinasabi mo dahil alam kong sa nature ng trabaho mo, napapaligiran ka na naggagandahang babae. Kung ikukumpara ako sa mga yon, alikabok lang ako." Naningkit ang mga mata nito. "In a way, pareho kayo mag-isip ni Aya. Masyado niyong minamalit ang mga sarili niyo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin, Marie? You're clueless as to how lovely you are and that makes you irresistibly beautiful." Halos magwala ang puso niya sa sinabi nito. Ano bang mayroon at balak yata siyang lunurin nito sa pagpupuri nito? "Thank you," nasabi na lang niya. "Anything for you." Hindi ko alam kung ano pumapasok sa isip mo at ganitong effort ang ginagawa mo para sa akin, Sid.
Mula sa kaibuturan ng puso niya ang ngiting ibinigay niya rito upang ipakita rito ang pasasalamat niya. Hinawakan nito ang kamay niya. I'm willing to do anything just for that smile. You don't know how happy I'm seeing you with that kind of smile of yours. I love the warmth coming from it. Would you smile at me with that kind of smile for the rest of my life? Sid, hindi mabasa ni Marie ang damdaming nakikita niya sa mga mata nito. Tara, kain na tayo. Nakangiting wika nito. Kung ano-ano pa na pagkwentuhan nila habang kumakain sila. Ang daming kwento ni Sid na talagang ikinaaaliw niya. Kahit tumanda na siya, hindi niya marahil makakalimutan ang araw na iyon. Napakasaya niya sa piling nito. Pakiramdam niya ay kayang-kaya niyang abutin ito. Isa ito sa pangyayari sa buhay niya na ite-treasure niya. Hanggang pauwi na sila ay hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ni Marie. Ganon din naman ang binata. Kaya hindi niya inaasahang mauuwi sa isang hindi kanais-nais sa pangyayari ang gabi nilang iyon. Nang malapit na sila sa bahay niya, eksaktong natapatan ng headlights ng kotse ang nakatayong si Mike sa harap ng gate ng bahay nila at may hawak itong punpon ng white carnations. Base sa reaksyon ng mukha nito ay nalilito at takot ito. Natutop niya ang bibig at wari ay nanlaki ang ulo niya. Si Mike na kaibigan niya at ang stalker na si Mr. Stranger ay isa. Conniving coward bastard. Sigaw ni Sid. Bumaba ito ng kotse at agad na sinuntok si Mike pagpalapit nito sa kaibigan niya. Gusto niyang bumaba para pigilan si Sid, ngunit bigla siya nawalan ng lakas dahil sa pagkabigla at hindi pagkapaniwala. Hindi niya magawang umiyak sa sobrang pagkagulat. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.